Okay? Ano ba meaning ng uprising? Class, di ba? Pag-class, kasi ayaw mo na eh. Nag-class ka lang, pag ayaw mo na sa sitwasyon. Gusto niyo ba yung sitwasyon niyo ngayon? Diba? Hindi dahil pangit siya, pero may mas maganda pang sitwasyon kaysa sitwasyon natin ngayon. Amen? Victory. Ba't nawawala? Victory to victory, glory to glory. Hindi siguro yung yung kuryente. Yan, itik na siya. Kasi pag nagsasayaw kayong dalawa, nagagalaw siya. Kaya tayo masyadong magsayaw. So, from glory to glory, victory to victory. Kaya gusto maranasan ni Lord yung victory. Maranasan natin yung victory. Sabihin nyo, victory. Okay, hindi yung boost. Victory is katagumpayan. Nais ni Lord na maranasan natin. Not unless maranasan natin alam ang pakiramdam ng nananagumpay. So, kailangan maranasan natin yun. Kung naranasan natin yun, diba? Lord, meron pa ba? Meron pa. Glory to glory. Did you feel the glory of inahabang tayo? Okay, sige. Did you feel it? Gusto niyo pa mas matindi? Yeah, God can do that. Siguro dito ka kasi yung antena nandito. Yan. Okay? Lord, I bless this equipment in Jesus' name. Okay? From glory to glory, victory to victory. That's why Jesus, our God, wants us to experience glory and victory. So, kung gusto na mas matinding glory, mas matinding victory, kailangan natin class. Okay? Hindi naman tayo magre-rebelde. But we just want to get out of our present situation so we can experience a better life. Ano ang slogan ng Nucom? Life does get better. If our life is good today, there is something better. There is something better. Okay? There is something better. So, huwag tayong manahimik. Kaya kanina, habang nag-pray tayo, sabi ko, this is not the time to be silent because we can declare, knowing the Word of God and knowing God has in store for us, we can declare the truth. And the truth of God always comes to pass. Okay? Amen. Yan. Parang ang layo ng pinanggalingan ng mic, no? Parang sa ever pa galing. Thank you very much, Arwan. Arwan ba to? Okay, si Arto nasa. Alam nyo, tapos ng 2 taon, nalilito pa rin ako sa inyong dalawa. Takbo ka nga doon sa likod. Takbo ka sa likod. Alam ko masunurin din. Tingin kayo sa likod. Sino man di malilito sa inyo? Apat sila sa likod. Then, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa kanila. And we're so blessed to have them both here. Okay? Isang paligo lang, kamukha niya sa Piolo. So, kailangan natin ayun, pwede na nakasan dito. Pwede tayo mag-aklas. Okay? We can uprise. So, the thing that we have to deal with is get out. Or, mag-aklas tayo mula sa dati nating sarili. And that's pride. And the way to deal with pride is by being humble. And then from humility, it produces integrity. And then, last week, nag-preach si ate niyo about greed. Ano nga ang greed sa Tagalog? Kasakiman. So, the way to deal with greed is be thankful. In little things, magpasalamat ka lang. Ako naging, praise God for this. Pag kumakain kami sa labas, hindi lumalapit yung waiter sa akin, hindi ako nagpapasalamat. Lagi yung sa tubig, thank you. Siguro yung iba sa inyo napansin mo, lagi ako nagtithank you sa waiter. Kasi mayroon maging waiter pa. Diba? Madalas sila yung napapagalitan kahit walang kasalanan. Napapagalitan pa rin. But when you appreciate them, that's a simple way and probably you can practice. Ba? Sa maliliit na bagay, be thankful na meron nagsisilbi sa atin. And from gratitude, it produces wholeness. From wholeness, now we become generous. And from being generous, we can be gracious because our God is gracious. Today, we'd like to talk about the last topic for the series of uprising, and it's called foolishness. I mean, foolishness.
Okay. May tatlong katanungan sa inyo. Sagutin niyo ako pagkatapos ng itanong ko. Ano ang tawag sa una? Nagsugal, natalo, bumalik, tapos nagsugal ulit. Okay. Number 2, uminom, umabsent sa opisina, nalasing, umabsent na, uminom pa ulit. Anong tawag ko? At pangatlo, mahilig mag-yosi. Ano yung yosi? Mahilig mag-yosi. Dahil sa hilig mag-yosi, nagkasakit sa baga. May sakit na sa baga, nag-yosi pa rin. Anong tawag sa tatlong ito? Ha? Kahibangan. Ang lalim naman mo. Baka hindi maintindihan ng iba. Yeah. Tagalog to. Anong foolishness sa Tagalog? Katangahan. Pag ginagawa mo, nagkasakit ka na, uulitin mo pa ulit. Di ka ba naman tanga nun? Naubos na yung pera mo, uulitin mo pa ulit. Di ka ba naman tanga nun? Kaya lang, kailangan nating magising, kailangan nga nating mag-aklas from foolishness. Mula sa katangahan. Pag pinag-uulit-ulit mo, kasi, ito yan eh, if you always do what you've always done, you will always get what you've always done. Kung palagi mong ginagawa, yung dati mong ginagawa, yun at yun din ang makikita mo. Hindi magbabago. Magbago tayo. Alisin natin yung sagapal, alisin natin yung foolishness, at makikita natin, we'll have a better life. So today, we talk about foolishness, escape from foolishness. What is foolishness? Foolishness, kasi, why? Yeah, that is foolishness. Foolishness is lacking in sense. Okay? Walang kakwenta-kwenta. Lacking in judgment. Hindi mo pinag-isipan. And lacking in discretion. Hindi ka gumamit ng dunong sa iyong sitwasyon. Imagine mo, alam naman natin, hindi na natin kailangan itago, this world is falling apart. Yung dating bayan na malalakas at tinitingala ng mga tao, ngayon lubog na rin sa utang. May gera sa Iraq, may gera kung saan-saan, kingdom against kingdom. It's happening. I believe in my heart, we're in the last days. Malapit nang dumating si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, malapit nang dumating si Jesus. Okay, tingnan mo siya sa mata. Sabihin mo, magbago ka na. Susunduin ka na ni Jesus. Baka hindi ka makakasama. Okay, magbago ka na. So, isipin nyo na lang ha, kung di foolishness o, bakit ko ipagkakatiwala ang aking buhay at kinabukasan in the world that is falling apart? In the system of this world that is falling apart. Gumuguho eh. Ang sabi nga ng Biblia, heaven and earth will pass away, but His word will still remain. Mawawala ang langit at lupa. Kasi pag sa katapusan ng mundo, gagawa, lilikha ang ating Diyos ng isang bagong langit, isang bagong lupa. Hindi na to. Iba na. At pati tayo, hindi na ito katawan natin. We'll have a glorified one. That's why we have to surrender our lives to Jesus. Give our souls to Jesus. Because when we die, our spirit goes straight to God. Our bodies goes to dust. Yung soul, yung kaluluwa. Alam niyo ba kung saan pupunta? Hindi lang sa himlayang Pilipino. Kailangan kay Jesus. Kailangan kay Jesus. And it's very wise ng ating kaluluwa, which is our will, our emotion, and our mind. Yun ang ating soul, will, emotion, and mind. Yan ang ating kaluluwa. Paano tayo mag-isip, paano tayo makiramdam, at paano tayo nagtitisunin ng kalooban natin sa araw-araw. But I tell you, heaven and earth will pass away, but His word will still remain. Ngayon, how do we recognize foolishness? Paano ba natin makikita o mababanaan kung ano ang foolishness? Ito. Ang tao ay isang foolish. Okay, foolish siya pag ganito.
Yung mga taong nagtitiwala sa sarili lang nilang panukala, foolish yun. Yung hindi sila nakikinig sa iba. Those who trust in their own insight are foolish. Puro sarili lang nilang kaalaman. Sumuturuan, ayaw. Pangalawa, no interest in understanding. They only want to air their own opinions. Hindi sila interesado kung merong bagong kaalaman. Hindi sila interesado kung gusto mong bigyan sila ng paraan para makaalis sa sitwasyon nila. Gusto lang nila, sasabihin nila, yung opinion nila. At pangatlo, pagkausap mo yung mga foolish, their eyes wander when you talk to them. It's either ganito, sira na yun. Or pansinin nyo yung mga taong foolish, pagkausap nyo ganito. Oh, ano yung nangyari sa anak nyo? Kasi po, yung namatay po yung kamag-anak ng opisina ko, kaya hindi ako nakarating. Eh, isang buwan ka nang hindi nakakarating eh. Hindi ba nahigilit eh? So those who are foolish cannot look straight in the eye when you talk to them. Kasi may tinatago silang foolishness. But people who are full of truth can look in the eye and say, bro, pwede ba magpatato sa'yo? Joke lang. So, these three things. Let us not trust, sabi nga ng Biblia, do not trust in our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He shall direct our path. Teach me to trust in You with all of my heart, and lean not on my own understanding. So, kung tayo ay nakikinig sa Panginoon, lalo na sa katuruan ni Jesus, makakaalis po tayo doon sa ating pride, sa ating greed, at sa ating foolishness. Ang sabi sa Proverbs 18 verse 2, fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions. Ang hangal ay hindi nalulugod sa pangunawa, kundi ang mahayag lamang ang sarili niyang paniniwala. Oo, nakikinig siya. Nakikinig. Pero hindi niya ginagawa yung pinapakinggan. May question nga ako eh. Nucom North has been around for at least 5 to 6 years. Dito. Sino yung nandito na mula ng simula? I hope nagbago yung buhay niyo. I hope. So how many sermons do you hear in 6 years? In a year, you can hear 52 messages. 52 times 6. Kayo na lang magkwenta. Ito ay talagang pumarap sa puso nyo. Kaya na kayong baguhin. Kaya na akong baguhin. Message lang ng salvation, kaya na tayong baguhin. Hindi mo na kailangan makarinig pa ng iba. Kung makikinig ka ng ibang katuruan, ito ay para lumago ka na. Hindi para mang-aklas ka at umalis sa iyong sitwasyon. Tama na yung isang beses narinig mo, mahal ako ng Panginoon. I think that's enough. Pero because we're foolish, including myself, ayaw natin umalis na sa sitwasyon natin. Paulit-ulit natin nararamdaman ng hirap at sakit. Yung pagod, na parang kayod tayo ng kayod, pero wala naman nangyayari. That's foolishness. I'll tell you why. Okay? Kasi without wisdom, when we decide on our relationships, finances, family, and ministry, bakit? I'll tell you 4 things. Lahat ng tao meron yung will. May gusto silang gawin. If man will do his will, his way, this is man's will done man's way, it leads to death. Okay? Meron tayong gusto. Meron tayong kalooban. So gusto natin gawin. Gusto natin magkapera. Sino gusto magkapera? Sige, taas na kayo ng kamay. Kung narigo ako. Hindi naman masama gusto niya magkapera eh. Hindi totoo. Alam niyo ba ang pera, maraming beses pinag-usapan. Si Jesus pa nagtuturo tungkol sa pera. Sa Biblia. So, minsan, ang tao gusto niya magkapera. So,
Gagawin niya to sa kanyang paraan. Man's will, God's way. So, gagawin niya, mangungutang siya, magsusugal, tataya sa loto, di ba? Mamungupit. Man's will. Man's will. Yun ang ganun eh. That's how foolish man is. Man's will, man's way. Ngayon, may isa naman, pangalawa, man's will done God's way. Uy, mas okay yata yun ah. Gusto kong magkapera. Lord, paano ba? So, gusto mong magkapera, gagawin mo, tutulong ka sa, yung bibigay ka sa charity. Diba? Pag mayroong mga medical reasons, sama-sama ka doon. Para mapatawad yung kasalanan mo. Para masabi ng tao, ikaw ay tumutulong. Diba? Papakain ka. Mga bata. Thinking na dahil ito ay gusto ng Diyos, matutupad yung hinihiling mo. Alam nyo, man's will, God's way is manipulation. Yung gusto natin, parang binabaluktot natin yung kamay ni Lord. Lord, ginagawa ko naman to. Di ba? Nasa Biblia naman to. Binabaluktot natin ang kamay ni Lord. Pinipilit natin. Tapos sinisingil natin si Lord. Parang binabribe natin si Lord. Lord, para sa'yo to. Eh kung sagutin tayo ni Lord, pinapagawa ko ba yun sa'yo? So, man's will done God's way, that's manipulation. Third, man's will done, God's will done man's will. Ito na po, this is foolishness. Ito ang totoong foolishness. Kanina kinakanta natin, how great is our God. How can we do something great sa ating kakayanan lamang? Sipin mo, paano natin kayang sagipin ang buong mundo? Kaya bang sagipin ang katabi mo? Kaya bang iligtas ang katabi mo? Masisiguro mo ba dahil katabi ka niya, papasok sa langit ang katabi mo? Only God can do that. Only Jesus can. So hindi pwede. God's will has to be done. And when we do God's will, our way, man's way, it's foolishness. Parang gusto mo rin na naman magkapera. Will ba ni God magkapera tayo? Yes! Yes! Oo, kaya nga binigyan tayo ng galing ni Lord, ng lakas, para magamit natin sa pagtatrabaho. Meron dyan magaling tumugtog. Kita niyo naman, gagaling tumugtog. Si Luis, dito nagtatrabaho yan eh. Sa umaga, dispatchadora. Sa gabi, siya, bonggang-bongga. Luis works here. He plays every night, except Sundays. Alam niyo ba na si Luis ay dito natulog kagabi? Para lang di siya mali. Today. May kwarto siya doon. Ay, gusto mo nga ba natulog? Ha? Gusto mo ng folding bed? Bigyan ka ni Gilbert. Hatid mo si Luis mamaya. God's will done man's way is foolishness. Parang gusto mo magkapera. No, kaya di ka ng kaya. O, ang will ni God magkapera ako. So, alam mo, may talent ka. Sige, tuk-tuk. Sa States po, mga tao doon magtrabaho. Tatlo-tatlong trabaho. Hindi, tatlo pala rin. Tatlo-tatlong trabaho. Minsan, 4 na oras dito. 8 oras sa kabila. Iikot tayo. Minsan, 4 na oras na lang sila natutulog. May pila na ako. Dating taga-Nupong nagpunta sa States. Ganon. Hindi nga raw niya alam kung paano siya nakaka-uwi pag madaling araw. Kasi antok na siya. Bakit? Kasi alam niya plano ni God na i-prosper siya. So kahit siya ng kayo. Sino kahit ng kayo dito? Mas wala pa rin. O, may tasong kamay mo. No? It's foolishness. It's foolishness. I tell you. Ginawa ko rin yan. Ito ang pinakamalala yung gulay at pang-apat. God's will done. God's will. Sabihin niyo, God's will? God's will. God's will. God's will. Huwag niyong kakalimutan ng slogan yan. God's will, God's will. That is success. Okay? Gusto magkaroon ng pera? Sino gusto magkaroon ng pera? Konsultahin natin si Lord.
Kung may trabaho ka, maging tapat ka sa iyong trabaho, maliit man o malaki ang sweldo mo. Maging tapat ka sa iyong amo. Maging humble ka. Mag-budget ka. Kung ito lang ang kaya mong gastusin mula sa sweldo mo, yun lang ang gastusin mo. Lately po talagang pinipilit na yung mag-asawa na mag-ipon. So, out of our earnings, kasi ganito kami, turuan ko yung mag-asawa dito. Because it works for us. Yung lahat ng kita namin, pinagsasama namin. Hindi ho kami kanya-kanya. Kasi sabi ng Bible, you're no longer two, but one. So lahat yun, one. Mind, soul, lahat yun. Pareho kami mag-isip. Okay? Pati pera namin, isa lang. So ang unang gagawin namin, aalisin namin yung 10%. Bigyan namin kay Lord. Wisdom yun eh. At tapos no, yung 20% kukunin namin, itatago namin. So we try to live on the 70%. Hindi pa yon kasi may pangtanim pa kami. Mamimigay pa kami sa ibang tao. So, ang maganda nun, ang Lord hindi nauubusan ng seed. Siya ang nagbibigay. Gusto mo magtanim? Sino gusto magtanim? O, tapo na kayo. Sino gusto magtanim? Pag nasa heart mo yung gusto mo magtanim, si Lord ang magpo-provide ng seed. Pero kung ayaw mo, ba't ka bibigyan ng seed? Ang sarap kaya na dumadaloy sa iyo yung pera, tapos pinamimigay mo, ang sarap kaya. One time we attended the Shunammite and the pastor was speaking, just challenged the people to bless us. In 2 minutes. In 2 minutes. Sa kamay ko at kamay natin nyo, 14,000. 2 minutes! That's how good God is. Pero pinamigay din namin. May ginawa lang si ate nyo because she wants to remember that day. Bumili siya ng Bible. The rest, we gave it away. Kasi sila hindi siya mauubusan ng seed. So if in your heart gusto mo magtanim, it's a good thing. Now, sabi ko, 10% you give to Lord, 20% itago mo. Paano, pastor? Wala ko kami, ang dami namin gasto sa buhay eh. Hindi pa nabuhay sa bahay. Ito. Kahit na kailangan mo yung pera, ipunin mo muna. 10%, gano'n, di ba? 20%, kunin mo agad. Kung kailangan mo, kumuha ka dun sa savings mo. Kaya ka nagkapera kasi nag-ipon ka. Hindi yung kabaliktaran. It's foolishness to think, hindi ako makaipon kasi ang dami kong gastos. Baliktarin mo, yung ginagastos ko, galing sa ipon ko kasi nag-ipon ako. And see, ang wisdom ni Lord, ang sabi sa Proverbs, kung mag-iipon daw tayo ng paunti-unti, si Lord ang magpapalaki. Umpisahan mo na mag-ipon. Umpisahan nyo na mag-ipon. Nasa Proverbs yan, unti-unti. Tinuruan nga ako ng tita ko yung kapatid ni daddy na nasa States. Leo, kahit 10 cents. So pag nasa States ako yung 10 cents, nilalagay. Si Margarita, may yan eh, may piggy bank lagi eh. Minsan nag-offering yan, biglang gumanon yung may hawak no box. Yung pala lata. Lata na napakaraming baril. Thank you. Thank you so much. So, these are wisdom from God. We can apply to our life so our life will get better. Now, itong verse na ito ay naririnig natin. Sino ang background dito ay Catholic? Ako background ko Catholic. So, familiar ako dito sa verse na to. Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi mo, added. Bakit added? Kasi meron eh. Nabigyan na tayo ni Lord. Nung nilikha na tayo, meron na tayong kaloob, meron na tayong galing, meron na tayong lakas, meron na tayong mukha. Tingnan mo yung katabi mo. Maputi ba yan? Tingnan. Tingnan mo yung katabi mo kung maputi. Hindi. Alam nyo, hindi nyo kailangan pumuti para gumanda. Kung ano yung complexion nyo, yan ay bigay sa inyo ng Panginoon at sa kanyang mata, kayo ay maganda. Okay? So, huwag kayong gagamit ng asido sa mukha nyo para pumuti. Okay?
Huwag kayo mag-aasito sa mukha. Okay, see? Nawala. Hindi, balik. Kabisado nyo naman tayo. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pakisabi ulit, added. So may idadagdag ang Panginoon. Actually, may kwento lang ako. Bago sa kasi si Alex, ako yung head ng worship team natin. So ako yung nag-train. At meron, noon hindi pa uso to eh. Noong umpisa ng ang lukong, hindi pa uso yan. Yung acetate pa, yung ginaganon-ganon. So, merong training ng praise and worship team. So, meron ng audition. Itong batang ito, I think he was 22, talagang ang init sa Panginoon. Alam niyo sa init niya, pa nagpe-praise and worship at napupuspos siya ng Panginoon, gumagamba sa likod ko. Gumagamba siya talaga. Tumasakay siya talaga sa likod ko habang nagigitara ako. Buti na nga lang, di ko pinalo na gitara. Eh, mabigat din naman. Pero ito, one time, may audition ng praise and worship team kasi may 2 months na training. Nag-audition siya. So, key of D. Sa tono, napatingin ako doon sa nagigitara. Finally on my knees. Sabi ko, taas mo, lagay mo sa E. D na. Kanta siya, find me in the river. Alam niyo, kumanta siya, E na yung pitch, nasa key of D pa rin siya. Sabi ko, baba natin lagay natin sa E. C. Okay, kanta ka. Find me in D pa rin. So, ibig sabihin, hindi siya makarecognize ng nota. But then sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Dito pwedeng kumanta. But the Lord said, just let him go through the training. Ito yung binigay sa akin ni Lord. But seek ye first His kingdom and His righteousness. Sino na ba nagbigay sa atin ng talent? Ha? So kung kailangan ng talent itong taong to, kaya niya bang dagdagan? Kaya na-review ako eh. Tinitingnan ko lang yung kaya niyang gawin. Hindi ko nakita yung kayang gawin ni Lord sa pamamagitan niya. So, we went to training. Training siya. Ayan na. Sipag. Never absent. 2 months. Ayan na, audition na naman. Siyempre, tapos ng training, recital. Find me in the river. Hindi ko nakakahabangan. Ganun pa rin. Nasa key of D pa rin siya. So, I have to talk to him. Kasi, when you apply to be a singer, kailangan marunong ka kumanta. Tama? If you like to be, apply to be a guitarist, kailangan marunong kang tumugtog ng gitara. Wisdom yan eh. Ngayon, kinausap ko siya. Then I asked the Lord, anong gagawin ko? So, kinausap ko siya. Alam mo, anak, ang sipag mo. Pero I think you will be better off kung ikaw ang mag-head ng production team. Siya ang kauna-una ang head ng production. And he was one of our best. Wala na siya sa nukong ngayon, but he was one of our best. Minsan kailangan humingi talaga tayo ng wisdom kay Lord. Hindi dahil gusto niya sa praise and worship team, sa praise and worship team. Isa siya sa pinakamagaling na mag-acetate na nakita mo. On time. Ba't ko nakwento? Because of this. God can add things to our lives. But gusto kong baybayin ang verse na ito. Kasi nakikita lang natin, seek ye first His kingdom. So, church tayo ng church. Cell group tayo ng cell group. That's good. But I want you to learn from this verse. But, seek first. Seek, ibig sabihin, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita. Yun ang ibig sabihin ng seek. And then yung first, sa kaisipan ng mga Hudyo, kasi sinabi to ni Jesus sa mga Hudyo. Pag sinabi ng mga Hudyo, first, hindi siya number 1. Pag sinabi sa Hudyo, ang first, one and only ang ibig sabihin. So, ibig sabihin to, but seek first. Ngunit hanapin mo ng walang humpay. Unang, ano ba one and only? Ang kaisa-isa, natatangi, walang kahati. So you seek, you find, you look. First and foremost, ito lang ang hahanapin mo. Ano yung kingdom? The kingdom of God is His plan, His intention, and His will. Yun ho yung kingdom niya. His kingdom is about His plan, His intention, and His will.
See, kanina sabi ko, God's will, what? God's will? God's way. So, seek ye first His kingdom, His intention, His plan, His will, and His righteousness. His righteousness is His way. God wanted to save the whole world. What was His righteousness? Jesus Christ. There's no other way. John 14:6. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Jesus is His way. So, pag napag-alaman natin yung plano, yung kalooban, at yung intensyon ng Panginoon sa atin, let's not be foolish and proceed right away without asking Him. That's why when we pray, we don't only ask for His intention and His will. We ask for the how. Lord, paano? That's why we prayed longer kanina. Nakita niya yung epekto? Actually, we are planning to have a prayer meeting every Wednesday, 6 a.m. It's a Christian Life Center sa Batasan. Hopefully, it will start on September 17. We'll announce it to you kung matutuloy siya. But we really want to start a prayer meeting. So that will go for an hour. That will be worship and prayer. Why? Because prayer is God's way of communicating with Him. Prayer is not only, Lord, pengi. Hindi na sa Panginoon sa'yo, Panginoon. Diba? Panginoon, pengi niyan. Hindi na sa Panginoon, Panginoon na yun. So, naiintindihan nyo? This is the wisdom behind this verse. Kung hahanapin natin, bukod tangi, ang kalooban, intensyon at plano ng Diyos, at sa paraan niya natin gagawin, ang lahat, sabihin niyo lahat, ay idaragdag sa atin. Okay? Hindi lang siya basta idinaragdag kasi nagtaas ka ng kamay. No, hindi lang. Talagang may pagbabago ng kaisipan, talagang may pagbabago ng buhay. Kung gusto nating madagdagan yung ating tinatamasa nating kabutihan ngayon at karangyaan at kasaganahan, we have to do it God's way. We have to overthrow foolishness in our lives. So who wants to throw away foolishness? Nakahanda ba kayo? It's really a change of life. It's really a change of mind. Kasi when you see something and you feel something foolish, pag nagsasalita tayo, mukhang ako rin nagsasalita, mukhang hindi ko na pinakikinggan yung nagpapayo sa akin o kumakausap sa akin. So, makikita mo, andun pa rin ikaw, foolish ka pa rin. Okay? I'd like to make a confession. Kanina nagluluto kami. Nagluluto ako ng steak. And dumating si ate mo, nagluluto ako. Pangatlo na yan eh, pangatlong piraso. Dumating siya. Sabi niya, basta 2 minutes lang bawat side. So nag-timer pa ako, pinuha ko pa yung cellphone ko eh. 2 minutes. Yung pangatlo, akin kasi yung pangatlo yun. Kaya kasi, pinaglaruan ko. Nakita na, sabi na, that's not the proper way to cook steak. Medyo nagalit ako. Pero pagkatapos na magsalita na, mag-isip-isip ako. O ma, no? Nag-preach ako about foolishness, kasi ako pa naman yung foolish. Diba? Sinasabi lang na yung tamang paraan ng pagluluto ng steak. Ang tamang paraan ng pagluluto ng steak. Okay? Araw-araw steak makakainin na. Pero mag-ingat kayo, baka pumasok sa restaurant. 2 minutes. Hindi, marinate yun muna. Okay? Kasi walang lasa yun pag walang marination. So, 2 minutes. Sarap na. Promise. Yan. Okay? Hindi lang ako nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo rin ako ng luto. So, what is the solution to foolishness? The solution to foolishness is faithfulness. That's why being here on a Sunday is a very good practice of faithfulness. Kasi, pag nandito ka tong araw na ito,
nakikita mo na next week, andito ako. Faithfulness is doing right things no matter how big or small. Malaki man o maliit, ginagawa mo ito. Yan nakakakita o wala, ginagawa mo pa rin ito. Why? Because it is right. Ito yung tama, ito yung matuwid. Example, bawa may munting basura, maliit na basura, wala kang matapunan, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Buksan mo muna. Sumakay ka ng bus, binigyan ka ng ticket, saan mo lalagay yung ticket? Tenga. Hindi nilalagay dun sa mga singit-singit na pupuan sa bus eh. Gawain ko rin yung bata ko eh. No. Ipulsa muna natin. At pag nakakita tayo ng basurahan, bunutin natin at itapon. May nakakakita man o wala. Kung walang nakakakita, nakikita tayo ni Lord. And it's credited to us as faithfulness. Kasi it's a right thing to do. Kahit walang nakikita, no matter how big or small. Ngayon, kung may nakakita, they will be blessed. Bakit kaya na nilagay sa bulsa niya yung ticket ng bus? Ba? Following traffic rules. Yung red light, I stop. Tama? Green light, I go. Yellow light, ibig sabihin, mag-minor ka na dahil narating na yung sa... Hindi, nasanay ho tayo. Pag nag-yellow, aarang-arang, boom! Diba? Ganun tayo eh. Hahabulin natin, beating the red light. Hindi. Pag nag-yellow, magbagal ka na. So it's doing the right thing no matter how small or big. Yung magsabi ng totoo sa magulang o sa teacher. Anong araw po? Sa letra niya, eskwela ko yan. Ako po ang tagagawa ng excuse letter ng aking mga kaklase. Kasi magaling akong gumaya ng pirma. 4 po kaming nagbabarkada. Lahat ng pirma ng nanay nila alam ko. Minsan nagkakamali ako, yung nanay ng iba ang naipirma ko. Minsan, tinutoyo ako, ilalagay ko. Kasi sa amin, kailangan naka-black pants, di ba, high school. Black pants, white shirt. Pag 4th year ka, may necktie ka na ganitong kaiksi. Eh minsan, yung best friend ko, papasok yun nakamaong. Ba't ka nakamaong? Gusto ko lang, naka-Adidas. Uso Adidas na, So, ano susulat ko? Bahala ka na. Ano masusulat ko? Bahala ka na. Tinuyo ko, nilagay ko, please excuse my son for not wearing the prescribed uniform because we went to Baguio. Tinuyo lang ako, tapos pinirmahan ko. Tinanggap naman. Tinanggap naman. Kahit nung nagtatrabaho na ako, mahilig ako mamigay ng signature. Kasi pag kumakanta kami, when we are assigned to sing in a hotel, meron na kaming 50% discount. Eh alam ko ang pirma ng manager naman. So ako bumipirma. Lagi ako may-discount. Tatay, natatawa sa akin. So, alam nyo, pag naalala ko yung mga panahon na yun, natatawa na lang ako, nagpapasalamat ako, na yung maliliit na bagay na yun, ay nawala na, at ayoko nang gawin. Okay? Yung paglalagay sa pulis, minsan kasi ang hirap mahuli, di ba? Eh minsan lang, totoo, wala tayong kasalanan minsan. Minsan nakursunadahan lang. Nangyayari yun. Pero minsan, kasi yung bago, 7 years ago, bago pa yung sasakyan ko. So, wala pa sa plaka. Galing kaming Laguna, pinagtas namin ng Quirino. Pagdating sa dulo, mga alas 12 ng gabi, mayroong mga police, may checkpoint. Okay? Sabi na, sir, wala pa ko kayong plaka. Sabi ko, bawal kasi ito eh. Bawal din yan kasi, ganito, ganyan. Eh sabi ng Toyota sa akin, pwede ko naman daw gamitin. Eh hindi ho, ganito na lang ho, patingin nga ng lisensya. Hindi nga kasi, ang nagsabi sa akin, pwede ko gamitin. So, ganito na lang ho sir, parang hindi na kayo maabala. For the boys. Alam niyo yung for the boys? So, tinanong ni ate na, sir, ano ko ba yung for the boys? Sabi niya, ma'am, nakikita mo niyo yung Jollibee? Sabi ni ate niya, oo. Yun mo. O sige, sabi natin, bigyan
sandwich. Ah, hindi ho, hindi pwede. 10 ho kami. Buti kung hotdog sandwich na nangyayari mo, di ba? Sabi ko, Brad, pasensya ka na kasi taliwas yan sa pananampalataya ko. Tinanong ko na siya. Tapos tinanong niya ako, ano ho ba kayo? Pari ho ba kayo? Hindi, may hikaw ako eh. Pastor ako. Sinabi ko, pastor ako. Ay, pasensya na po kayo. Sige po, basta ho kayo. Sabi ko, salamat. Sa kanila pala, bad luck yung nangunguli ng clergy. But then, ang point ko is, hindi ako maglalagay. Hindi ako maglalagay. Kahit nung bata ako, hindi ako maglalagay. Pag nahuhuli ako, tinatawagan ko yung tatay ko. Dad, nahuli ako. So siya na rin kakausap dun sa polis. Okay? Alam ko hindi naglalagay yung tatay ko. Mana ako sa kanya. Di ba, Dad? Okay. So, isa pa, magbayad tayo ng buwis. Alam niyo ba si Jesus nagbabayad ng buwis? Diba? Kung taxable ang ating sinisweldo, magbayad tayo ng tamang buwis. Alam niyo, meron namang sweldo na taxable eh, kailangan mo lang mag-file. Gawin mo natin yon. Kasi mamamayan mo tayo ng langit. Ipapakita natin. Kayo, mga bata, magkakatrabaho kayo, bayad kayo ng tax. Ba't ko nasasabi yan? Sino magbayad ako ng tax? Hindi naman exempted ng pastor. Hindi exempted ng pastor sa tax. Because I want to be a good example to you all. And I praise God for that. Dati yo, 14 years akong kumanta. Hindi man na ako nakatikim magbayad ng tax. Nakalusot ako. And thank God, nagbabayad na ako ng tax na. Ang sabi ko sa Luke 16 verse 10, one who is faithful is in very little is also faithful in much. Ang hirap ng pagkatiwalaan ng isang tao ng malaki kung sa maliliit na bagay pa lang ay hindi mo siya mapagkatiwalaan. Dahil kung ang isang tao ay dishonest sa maliliit na bagay, sigurado ho yun magiging dishonest siya sa malalaki. Kaya nga ang sabi, ang rekomendasyon, para makaalis tayo so we can rise up above the situation of being foolish, we have to be faithful. And that is doing the right thing, no matter how small or big. Now, kung may track record, sabihin na track record. Okay? Track record. Mahalaga ho yung track record. Kung baga, sa pagtatrabaho, may track record ka, may credentials ka. If you have a track record of faithfulness, it produces perseverance. What is perseverance? Perseverance is doing the right thing. Again, the right thing no matter the cost or consequence. Yan ang perseverance. Kahit ano, malang kaharap mo, gagawin mo pa rin ang matuwid at tama. Kung ikaw ay nag-aaral, halimbawa, kahit pagtawanan ka ng iyong mga klase dahil ayaw mong mangopya pag-examination day, nag-aaral ka. Natanong siya, hirap na hirap mag-aaral, pwede naman mangopya. Diba? Maraming nakakapasa sa pangungopya eh. Diba? Minsan meron yung one-day tattoo. Alam niyo yung one-day tattoo? Oh, pag may examination, may tattoo dito. Ang dami yun. Banger ha? Naman ba yan? Banger. Mabait yan eh. So, okay. Nangopya ka. Tama lahat ang sagot. Perfect score ka. Pag-graduate mo, ano alam mo? Mangongopya ka pa rin doon sa kaopisina mo. Kung ano yung ginagawa niya, baka nga pati pangalan isulat mo eh. Wala tayong alam kasi nangopya lang tayo. Pero kung pinag-aralan na natin ito, kaya pa rin natin mga perfect. Tama? Tama. At habang nag-aaral ka, natututo ka. At habang isinusulat mo yung pinag-aralan mo, mas naaalala mo. Diba? Yun yung wisdom dun eh. Pansinin nyo, kaya tayo nag-journal kasi gusto natin maalala yung ating iniisip. Write plainly in tablets. Write plainly in our notebooks. Pag sinusulat ng isang bagay, mas madaling na maalala. Okay? Kahit mahaba ang pila,
Hindi ka maglalagay sa pizza. Or kahit mahabang pila, hindi ka sisingit. Ba, nakakainis yun? Nakapila ka pa, hindi lang sisingit. No matter what the cost, we have to do the right thing. Ito, kahit walang nakakaalam, nagsisinungaling ka, dapat patuloy tayo nagsasabi ng totoo. Wala naman talaga nakakaalam kung nagsasabi tayo ng totoo o hindi. Di ba? Kung may kausap ka at ninais mong magsinungaling, may ninais kang itanggi sa kausap mo, wala naman talaga nakakaalam dito sa lupa. Pero alam ng Diyos. So we have to really deal with foolishness. We have to rise up above the situation. Bakit ko sinasabi? This is another wisdom. Bakit kailangan natin patuloy gawin kahit mahirap? Bakit patuloy natin gagawin ito? Kahit tila baga ang buong mundo ay papunta doon, ikaw sasalungatin mo. Ito ho yun eh. This is, again, another wisdom from the Lord. Galatians 6:9. And let us not grow weary of doing good. So we're not doing good. Or doing right. For in due season, we will reap if we do not give up. Huwag ho tayong mapagod na gagawa ng tama at mabuti. Dahil darating yung panahon, aanihin natin kung ano yung ating itinanim. Hindi ho natutulog ang ating Panginoong, nakikita niya ang ginagawa natin. At tayo'y ginagantimpalaan niya. Dahil kahit na mahirap ang sitwasyon, pinipili pa na natin gawin ito ayon sa kanyang katwiran. The fruit of perseverance. So, isa ka sa faithfulness. Patuloy lang. Do not grow weary in being faithful. And then because you have a track record of being faithful, ayan na, do not grow weary, patuloy lang. Nadidevelop na yung perseverance natin. Pag meron ka ng perseverance and you're consistent with it, the fruit of perseverance is wisdom. Wisdom is being able to recognize cause and effect. Hindi pa nangyayari, hindi mo pa ginagawa, alam mo na yung dulo. Being able to connect action and consequence. Kung gagawin ko ba ito, anong epekto nito sa akin? Anong epekto nito sa aking, sa mga tao na kapaligid sa atin, lalo na sa aking pamilya. Okay, example, bawa ako. Okay, sumweldo ako ng Biyernes. So, imbis na ibigay ko yung tithes ko, imbis na mag-ipon ako ng 20%, nagdiretso ako sa patay sindi. Okay? Alam niyo yung patay sindi? Sino ang alam ng patay sindi? Alam niyo? Alam niyo yung patay sindi? Yung ano? Club. Club. So, imbis na dumiretso ako sa bahay, dumiretso ako sa club. Katapos doon ako nag-tithes. Doon ko rin nilagay yung ipon ko. So, 30% ng sweldo ko, wala na. So, pag uwi ko, na bahay, gaganon-ganon na ako. Oh, wala ba tayong pagkain dyan? Eh, saan ka galing? Dyan lang. Sweldo. So, hindi mo na naisip na pag uminom ka, malalasing ka. Pag uminom ka, kailangan mo magbayad. Ngayon, pag nagbayad ka, mula sa sweldo mo, makukulangan nyo yung uuwi mo para sa pamilya mo. Ngayon, sino magturo sa anong katangahan ko? Hindi lang ako. Pati pamilya ko. Baka kailangan ng anak ko ng pera para sa kanyang project sa eskwela. Hindi ko mabibigyan kasi 30% ng sweldo ko, pinigay ko na doon sa patay sindi. Buti nga, kung inabuloy mo talaga sa patay. Hindi, sa patay sindi. Tapos nag-table ka pa. Ha? Iyabang mo pa. Baka babalikan kita. Yung ginagawa kayo ng araw, alam ko. So pag uwi mo, ano na? So, ang mangyayari, yung 30%, siyempre, saka, yan, mangungutang na ngayon.
Rurulin na yun. Kasi kapos ka na ng 30%. Pagdating ng susunod na sweldo mo, kapos ka pa rin. Bakit? Nabawasan na muna eh. Rurulin na, rurulin yun. Hanggang palaki ng palaki. Hanggang palaki na rin ang palaki ang utang mo. Pero God is giving us wisdom. Gusto ni Lord makaalis tayo dyan. Gusto natin kasi magic. Lord, kailangan ko ng malaking pera ngayon para makaalis ako sa utang ko. Sino ba naglagay sa'yo sa utang mo? Si Lord ba? O ba't pipilipitin natin yung kamay ni Lord? Matulog yan ang Panginoon. Pero God is also just. Tandaan niya. Si Lord madaling magbigay because He's generous. Pero kung nagbigay siya, hindi tayo natuto, there's no wisdom. Dahil pag ang gusto ni Lord, lahat tayo matuto ng wisdom niya. Kahit tayo na mag-isa, alam pa rin natin na yung ginagawa natin ayon sa katwiran niya. Ganyan ang gusto niya mangyari sa atin. Siya at tayo iisa. Yun yun eh. Do you think God is foolish? Isang bagay lang naging foolish sa mata ng tao. But the foolishness of God is wisdom to man. Foolishness ba na tayong lahat na may kasalanan? Ito ang isang tao mamatay para sa atin. Isn't that foolishness? You know, kaya hindi tayo makawala sa foolishness natin. Ayaw natin maniwala na dahil namatay si Jesus para sa atin, ang kailangan na lang natin gawin ay maniwala dun sa ginawa ng ating Panginoon. At makakawala na tayo sa ating pride, makakawala na tayo sa ating greed, makakawala na tayo sa ating foolishness. Hindi, dinadagdagan natin. Ang plano ng Diyos, ito ang plano ng Diyos it's perfect, it's pleasing, it's good. Wala na tayong pwedeng idagdag pa ron. Wala tayong pwedeng idagdag sa paraan ng Diyos. Hindi natin yung pwedeng ibahin. Pag iniba natin yun, iba ang resulta. Kaya yung unang ginawa pa lang niya, na tila baga foolishness, ay hindi natin pinapaniwalaan. Ang epekto nun sa atin, patuloy pa rin tayong gagawa ng paraan para makaalis sa sitwasyon natin. Pero ang una natin dapat gawin ay maniwala sa ating Panginoon. Yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Simple lang yun. Namatay si Jesus, maniwala ka. Nabuhay si Jesus, maniwala ka. Gusto ka i-bless ni Jesus, maniwala ka. Gustong manahan ni Jesus sa'yo, maniwala ka. Yun lang ho ang papel natin sa buhay. Dahil naniniwala tayo, nagbabago yung buhay natin. At dahil nagbabago, ang kilos natin nagbabago, ang isip natin nagbabago, ang pagsalita natin nagbabago, hindi na tayo nagiging mayabang, hindi na tayo nagiging sakit, hindi na tayo nagiging tanga. Dahil yung mismong katwiran at karunungan ng Panginoon ay nananahan sa atin. Yun ang gusto mangyari ng Panginoon. I want my spirit to reside in you. So when you decide, it's as if ako ang nagdi-decide. Hindi ko nagkakamali, Panginoon. At kailanman, hindi na gusto na magkamali tayo. Kaya lang pag pinagigiitan natin yung ating paraan, sabi na niya, meditate on His Word day and night. Anong ginagawa natin? Ang una natin kinakalimutan, yung salita pa rin niya. Uulitin ko sa inyo, yung salita ni Lord, pag sinalita natin, magkakatotoo rin. Yung salita ni Lord, pag sinigil mo siya, bibigyan ka ng salita niya. Hindi niya pwedeng talikdan o talikuran ang kanyang salita. Kaya pag nanalangin tayo, ayon sa salita ng Diyos, Lord, sabi mo pag we-worship kita, you will bless my food and water. Yun ang sabi mo.
But we're foolish, nahihiya tayo. Let's get rid of foolishness and approach Him as a Father. Yun ang sabi ni Jesus. Hindi naman sinabi, ang tinanong ng disciples, ito, Jesus, how would we pray? Hindi naman sinabing, what will we pray? Hindi, how, paano? So yung our Father who art in heaven, paano yun? Ganito kayo mananalangin. Hindi niya sinabing, itong ipapanalangin nyo. Hindi, ganito kayo mananalangin. Magpasalamat kayo sa Panginoon, sambahin niyo ang Panginoon. Hanapin nyo, let your kingdom come. Hanapin nyo yung katwiran niya. Hanapin nyo yung kalooban niya, yung intensyon niya. Kahit sa panalangin yun pa rin eh. Humingi tayo araw-araw. Bakit sinasabing humingi tayo araw-araw? Give us each day our daily bread. Bakit? Ang isang bagay, pag ginagawa natin, nasasanay tayo. Tama, sanay na tayong matulog sa gabi. Tama? Araw-araw ginagawa. Sanay na tayong kumain 3 beses ang araw. Tama? Araw-araw ginagawa natin. Pag nagpe-pray tayo araw-araw, nakakasanayan na natin. Pag araw-araw tayo nagpe-pray, araw-araw natin kinakausap ang ating Ama. Pag araw-araw natin kausap ang isang tao, hindi na tayo nahihiya. And that is wisdom. Mangingi ka ba ng pera sa isang tao? Pag nangingi ka ng pera sa isang taong hindi mo kilala, namamalimos ka nun. Hindi ganun ang relasyon natin sa ating Diyos. He wants to give us wisdom. He wants us to get out of our pride, our greed, and our foolishness. He's willing to give. Gusto ng Diyos na biyayaan tayo. Pero sa pagbibiyaya ba natin, mula sa Kanya, may natututunan ba tayo? Nagiging tayo ba yung nais niyang maging tayo? Yun ang kailangan natin isipin. Hindi lang yung blessing. Alam nyo, ang galing nga ni Lord eh. Huwag tayo magtuon sa blessing. Magtuon tayo sa blessor. Kung nasa atin yung blessor, yung nagbe-bless. Kung nasa atin si God, lahat ng blessing nasa atin. Kaya alam minsan, ang foolishness natin, nakatuon lang tayo sa pera, nakatuon lang tayo sa blessings, nakatuon lang tayo sa bagay na pwedeng makita. Ang mga bagay po na hindi nakikita, yan ang panghabang buhay. We need wisdom. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng foolish or else we will die. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. That is wisdom. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, kung hanggang ngayon, pinagpipilitan pa rin natin sa sarili natin tayo ang managana, ang mapalapit sa Diyos, it's about time. Kailangan na ho natin mag-repent. Ang mag-repent ay pagpapalit ng isip. Pag-alis sa ating foolishness. Dahil nagbigay na po ang Panginoon ng paraan para sa atin. Kailangan na lang nating maniwala. We have to get out of our foolishness. The reason kaya tayo nagigipit sa buhay because we're foolish. Hindi dahil because of faith, no? Faith as in F-A-T-E. Kasi yan ang tinadhana sa amin. No. Kanina po umuulan. Kakatuwa ang kami dito. Sabi namin, 10 minuto ka lang. Ihinto ka rin. Tuminto ba? We can. Ako, matutuwa ako, mabalitaan ko sa inyo. Kung tuwing naglalakad kayo sa kalye, may pinagpe-pray kayo, may sakit o umayon. Matutuwa ako. Siguro ito, medyo radical. Mabalitaan ko, isa sa inyo naglakad sa tubig. Hindi yung pwedeng yung sorry easy ako. Pero hindi yung pwedeng ganito na lang tayo ng ganito tuwing linggo. We have to get out of our foolishness. We have to reach out to God and say, God, I have been foolish. Tinuon ko ang aking isipan at puso sa maling bagay. Kahit napakaganda pa niyan.
Kahit para sa pamilya mo pa yan, sinasabi ko na. Kung wala si God at hindi paraan ni God, para kang may buta sa bulsa mo. Kalalagay mo, nawawala. Kasi sweldo mo lang, wala na. Why? There's a way that seems good but leads to destruction. Meron nung bagay na parang maganda at mabuti. Pero ang dulo no, pagkawasak. This is another wisdom for God. Iba sa atin mga magulang, gusto lang natin makatapos yung mga anak natin pag-aaral. Dinisciple ba natin yung mga anak natin ayon sa salita ng Diyos? If not, baliwala ko yung pinag-aaralan nila. Promise. Kung hindi natin naturuan yung ating mga anak na mahalin si Jesus, baliwala. Kahit summa cum laude pa yan. Kahit summa kabilang buhay pa yan. Hindi totoo. Wala ako eh. Kasi hindi naman tayo mag-stay dito eh. The wisdom is we will not stay on earth forever. It's either we're going back home or if we do not believe in Jesus, we go down to hell. It is your choice. Saan mo gusto pumunta? Eh minsan kahit sa lupa, mukhang impyerno na eh, di ba? Sa init at sa tindi ng hirap, parang impyerno na. But God wants to deliver us from our situation. And He will deliver us again and again and again and again. But I tell this church, let's all rise up. Including me, my wife, my family, lahat po tayo. Let's get out of our foolishness. Let's get out of our greed. Let's get out of our pride. And worship the King of Kings and Lord of Lords. If that is you, I'm challenging you at this very moment. Surrender mo lang kay Lord. Kita ko naman, wala namang bago rito eh. But kayo, timing nga eh. Timing. Kayo na nakarinig na ng salita ng Diyos. It's about time. Alam mo, gusto kong makita na lahat kayo nananagana. Ulit-ulitin ko to. Gusto ko lahat kayo nakikita. Alam mo yung pamimigang hindi problema sa inyo. Ano? Pag may nagugutom, ako na, sagot ko yan. Hindi, ako na. Nagagawang pa. Sabi nga ni Grace, bibili natin si pastor ng kotse. Ako na. Hindi, ako na. O hati tayo. Hindi. Ano? Kayo lang mag-bless kay pastor. Hindi, ako rin. O sige, 3 kotse bilhin natin. 3 tayo. O din 3 kotse si pastor. Huh? Ganun tayo kaya yaman. Pero hindi lang yaman. Ang tunay na yaman ng isang anak ng Diyos ay ang Diyos mismo. Tandaan mo yan. Kaya kung sa tingin mo, hindi pa nananahan ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo ngayon, it's about time. Hindi natin kayang iwaksi sa atin lamang ang kayabangan, ang kasakiman, at katangahan. We need God Himself. So kung ikaw yun, I'm challenging you right now. Surrender. Surrender na natin yung kayabangan natin, yung kasakiman, at yung katangahan natin kay Lord. Lord, naging tanga ako. Ito lang. Sasamahan ko kayo. Ito, ano mo? Tanga. Ayoko. What we're gonna do is we'll worship and we'll pray. Mas alam na yung katatayuan yun. Ito lang hinihiling ko sa inyo. Itusin na natin dito. Pwede ba? Huwag na tayong umuwi na wala tayong dala-dala, walang nagbago sa atin. Tama na. Magpapasko na uli. This Christmas, I desire that Nucom North will host a family gathering on December 21. In a place na kasya ang Nucom North, Nucom South, and Nucom East. That is my desire. But that can only happen when God is there. We will celebrate the whole day before Christmas. We'll have a service in the morning, eat all we can during lunchtime, and just enjoy each other's company in the swimming pool. And thank God
while we're swimming. Thank God we're ready to. And be the family that God wants us to be. You know that can happen? Mag-unload tayo kay God. Mga kapatid, kung may kayabangan pa tayo sa katawan, may kasakiman pa rin tayo, may katangahan pa rin, alam ko meron. Dahil karamihan sa inyo, kilala ko at kilala din ako. Let's worship God and let Him be God to us at this very moment. I will not challenge you, but this is what I expect in my life. God Himself will speak to you. Kasi yung salita ko, hindi kayang tanggalin yung yabang natin, yung kasakiman at yung katakahan natin. Hindi kayang tanggalin ang salita ko. But when God is present, when God speaks, He will turn your life around. He will change you into a new person. Let's just worship. Continue to pray and seek the Lord. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us.